Mai-share lang po ako sa inyo. Kasi nakatanggap ako ng text message, i-hide ko na lang muna, ipakita ko na lang sa inyo kapag medyo hindi na maganda ang talaka namin. Ang sabi niya sa akin, bakit ko daw inuuna ang sarili ko kaysa pamilya ko? Ang sabi ko naman, dyan ka nagkakamali. Bago ko inuuna ang sarili ko, inuuna ko muna ang pamilya ko. Ngayon, ito naman yung time na unahin ko yung sarili ko. At sabi pa niya, bakit ako nagparituke na parang wala naman ang nangyari. Ang sabi ko naman sa kanya, hindi ko naman hinangad na kung magparituke ako, ay kinabukasan gaganda na ako. Dadaan ta sa mga procedure, sa mga araw, sa mga weeks, sa mga buwan, bago makita ang resulta. At ang sabi niya, baka daw mumurahin lang ang clinic na pinagrotikuhan ko. Ang sabi ko naman sa kanya, wala ka na doon dahil kung saan ako nagparituke, sisiguraduhin ko na okay naman ang kinalabasan. Ngayon, kapag hindi naman okay ang kinalabasan, sa akin na yon at hindi na yung problema mo. Ayun. So may mga tao talaga na hindi gusto, hindi sang-ayon sa mga ginagawa mo, no? Bantayan at bantayan ka pa rin. Instead na, uy, wow, buti ka pa nakapag-rituke ka na. May mga tao pala talaga na inggit sa'yo na hindi mo alam kung bakit nila ginagawa yan. So ito na lang masasabi ko sa mga inggitero, sa mga inggitera, sa mga mahilig mamantay. Magpursige na lang kayo para maabot nyo rin kung anong naabot ng mga taong nagpaparitoke gaya ko. Yung mga taong naabot ang mga pangarap na gaya ko na dapat maabot nyo rin. Hindi lang yung lagi kayong mamantay sa sarili ninyo, hindi nyo tinitingnan ang pamilya ninyo, kundi tinitingnan nyo ang sarili ng mga ibang tao. So, wala na kayong pakialam doon kung maganda man ang karesultahan ng aking pagrituke. Kung hindi man maganda ang pagkaresulta ng aking rituke, nasa akin na yon dahil ginusto ko yon. At isa lang masasabi ko sa'yo na sana baguhin mo ang ugali mo, baguhin mo ang sarili mo, at baguhin mo ang pamilya mo. At para naman maging proud sila sa'yo. At para naman maging proud ang buong barangay, ang buong mga taong, ang buong taong nakikilala sa iyo. Okay, hindi yung bantayan mo na lang ako, bantayan mo na lang ibang tao na wala namang ginagawa sa iyo. So, ayun, real talk lang po, no? May mga tao pala talagang ganyan. So, maraming salamat po. So, sana ito ay aral sa mga taong mahilig mamantay. Tandaan ninyo, life is short, dapat tayo ay mag-enjoy at hindi magbantay ng sariling kapwa-tao.